Maagang gumising si Elena Reyes, dala ang isang malaking backpack at isang bayong ng tinapay na iniabot pa sa kanya ng kanyang lola mula sa probinsya. First time niyang lumuwas ng Maynila at hindi basta-basta ang dahilan. Anak, mag-ingat ka ha, hindi lahat ng tao sa Maynila ay mabait. Paalala ng kanyang lola habang pinapabaon siya ng pandesal. Pagdating niya sa BGC, halos mabingi siya sa ingay ng mga sasakyan. Lahat mabilis, lahat modern. She looked up the towering buildings. One of them would be her new home, kahit pa pansamantala lang. Naghintay siya sa labas ng isang condo building na parang hotel sa ganda. May security, valet parking at sobrang linis. Ilang sandali pa'y dumating ang HR ng agency at ipinakilala siya sa bagong amo. Elena, this is Mr. Sandoval's unit. You'll be living here and doing general cleaning, laundry, and some kitchen prep. He's very private, okay? Tumango lang siya at pumasok sa unit. Tahimik, malinis, malimig ang aircon at amoy mamahaling pabango. She wandered around silently until she saw a tall man in a dark suit. Liam Sandoval. Don't enter my office without knocking, he said coldly without even looking at her. Opo, sir, Elena replied, her heart pounding. At doon nagsimula ang tahimik na mundo ni Elena sa likod ng pintuan. Isang mundong puno ng hiwaga at damdaming hindi niya inaasahan. Isang linggo na si Elena sa kondo ni Liam. Wala siyang naririnig kundi ang tunog ng keyboard tuwing gabi at ang pagbukas ng pintuan ng ref tuwing madaling araw. Tahimik si Liam. Walang tanong, walang personal na pakikitungo. Ngunit may mga pagkakataon na hindi niya maiwasang mapatingin sa kanya. Minsan, habang naglilinis si Elena, napansin niyang naiwan ni Liam ang laptop niya sa couch. Bigla itong nag-on. Tumunog ang isang notification na may nagsasabing incoming call, mom. Napaatras si Elena at mabilis na isinara ang laptop. Ngunit sa kanyang pagtalikod, nakita niya ang isang framed photo na nakatago sa ilalim ng table. Isang babae kasama si Liam. Pareho silang masaya. Sino siya? Girlfriend? Ex? Asawa? Pero hindi siya dapat makialam. Kinagabihan, nakatayo si Elena sa veranda. Humihigop ng malamig na tubig nang biglang lumabas si Liam. Nakasuot siya ng simpleng gray na shorts at shirt. Walang usual niyang corporate attire. Parang ibang tao siya. Hindi ka pa natutulog? Tanong ni Liam habang inilapag ang hawak na wine glass sa maliit na mesa. Hindi pa po sir, mahangin kasi dito. Sagot ni Elena habang iniiwas ang tingin. Huwag mo na akong tawaging sir kapag wala akong suot na barong. Biro ni Liam na ikinagulat ni Elena. Ngumiti si Liam ng bahagya at iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Elena ang kanyang ngiti. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unting komportable si Elena sa paligid. Hindi man sila palaging nag-uusap, may mga sulyap, ngiti at tahimik na pakikitungo na tila may saysay. Isang araw, habang naglalaba si Elena, nadulas siya sa banyo. Napasigaw siya sa sakit, dahilan para agad na tumakbo si Liam sa loob. Elena, are you okay? Ang paa ko, nadulas po ako. Walang alinlangan, binuhat siya ni Liam at inupo sa couch. Tinawagan niya agad ang kanyang personal doctor at pinatingnan si Elena. You need to rest your ankle for at least a week. It was sprained, sabi ng doktor. You're not doing anything for next few days. I'll have someone clean. Utos ni Liam. Hindi makapaniwala si Elena sa pag-aalala ng binata at nang minsang inabot niya ang pain reliever sa mesa, nahulog ang picture frame na nakita niya noon. Muling lumitaw ang larawan ng babae. Sorry po, nahulog lang. Tahimik si Liam. She was my fiancée. She died in an accident 2 years ago. Hindi alam ni Elena kung ano ang sasabihin. Ngunit ng sandaling iyon, nakita niya ang ibang anyo ng lalaki. Ang sugatan niyang puso.
Pagkalipas ng isang buwan, nagbago ang ihip ng hangin. Minsan uminom ng alak si Liam sa veranda, naparami ang inom niya. At gaya ng dati, si Elena ang nag-aasikaso. Ngunit sa gabing iyon, naglasing si Liam at naging emosyonal. Bakit siya nawala? Hindi niya deserve yun. Hinawakan niya ang kamay ni Elena, tumingin sa mga mata niya. I don't want to be alone tonight. Please, just stay. Dinala siya ni Elena sa kama, at doon, sa kalagitnaan ng katahimikan at pait, may nangyari sa pagitan nila. Hindi nila pinlano, hindi nila inaasahan. Kinabukasan, parang walang nangyari. Tahimik si Liam, bumalik siya sa trabaho, naging abala muli. Si Elena naman, gulong-gulo ang isip. Hanggang isang araw, nagsimulang magsuka si Elena tuwing umaga. 2 linggo na siyang hindi dinadatnan. Nakaramdam siya ng kaba, kaya nagpatingin siya sa isang klinik sa Makati. At positibo ang resulta. Buntis siya. Hindi niya alam kung paano haharapin si Liam, lalo na tila baga unti-unti na itong nagkukubli sa kanyang pader. Hindi ko pwedeng sirain ang buhay niya, lalo na ngayon na nagsisimula pa lang siyang maghilom. Bulong niya sa sarili habang hawak ang pregnancy test. Nagdesisyon si Elena na huwag munang sabihin. Lumipas sa mga araw, patuloy ang pagdadalang tao ni Elena sa lihim. Ngunit unti-unting napapansin ni Liam ang kanyang pagiging matamlay, ang paminsang-minsang paghawak sa tiyan, hanggang isang araw. Elena, are you hiding something from me? Ano po? Wala po, wala. Ngunit bago siya makaalis, hinawakan siya ni Liam sa braso. Napatingin siya rito, at sa sandaling yon, tila nagkaintindihan na sila kahit walang salitang sinasabi. Isang gabing umuulan, hindi makatulog si Elena. Lumabas siya sa veranda upang magpahangin. Bitbit ang isang tasa ng mainit na gatas. Doon niya naabutan si Liam, nakatingin sa dilim. Elena. Tumigil siya sa paglalakad. Hindi niya inasahang tatawagin siya nito. I know there's something you're not telling me. I may not be the best person to talk to, but I care about you. Napatitig si Elena sa kanya. Sa wakas, binitawan niya ang lihim. I'm pregnant, Liam. 3 months na. Tahimik, ulan lang ang naririnig. And it's mine. Tanong niya, bagamat alam na niya ang sagot. Tumango si Elena. Luha na ang pumapatak sa kanyang pisngi. I didn't tell you because I thought you'd hate me. I thought you'd send me away. Ngunit lumapit si Liam. Marahan at inabot ang kamay ni Elena. I'm not going anywhere. At lalong hindi ikaw. Simula nang aminin ni Elena ang kanyang pagbubuntis, nagbago ang lahat. Mas naging malapit sila ni Liam. Inaalagaan siya nito, sinusigurong tama ang kinakain niya at laging pinapacheck up sa OB. Ngunit hindi lahat ay masaya. Lumabas ang balitang buntis ang maid ni Liam at ang media ay mabilis na nagkalat ng chismis. May mga empleyado rin sa kumpanya niya ang nagtanong kung bakit. Is she using you? Tanong ng business partner ni Liam. Ngunit mariin ang sagot niya. She's the only person who saw me when I was invisible. And that child is mine. Isang gabi, habang pinapatahan ni Liam si Elena na masakit ang likod, may natanggap siyang tawag. Galing sa abroad, isang multi-billion-dollar tech firm na gustong bilhin ang kanyang kumpanya, kapalit ng paglilipat niya sa Singapore. Malaking pera, mas malaking opportunity. Ngunit ibig sabihin, iiwan niya si Elena. Kinabukasan, hindi niya agad sinabi, ngunit naramdaman ni Elena ang bigat ng damdamin niya. May problema ba, Liam? May alok sa akin
Singapore, 6 months. Pero ayokong iwan kayo. Tumahimik si Elena at humawak sa tiyan. Kung para sa future natin, gawin mo. Pero sana bumalik ka sa akin. Umalis si Liam at naiwan si Elena sa Pilipinas. Buwan ang lumipas at lumaki ang kanyang tiyan. Sinamahan siya ni Lola mula sa probinsya at sa bawat sulat at tawag ni Liam, nararamdaman niyang totoo ang pagmamahal nito. Isang araw, habang nasa OB, bigla siyang nakaramdam ng sakit. Emergency, premature labor. Tinawagan agad si Liam. She's in labor now. The baby's coming early. Liam booked the first flight back home. Pagdating ni Liam sa ospital, nakita niya si Elena, pagod ngunit ligtas. Sa tabi niya, isang maliit na sanggol na lalaki. He's beautiful. Bulong ni Liam habang hawak ang munting kamay ng anak nila. Ngunit bago siya makalapit, isang nurse ang lumapit kay Elena. Ma'am, may lalaking naghahanap sa inyo. Sabi niya, siya raw ang ama ng bata. Nagkatinginan si Elena at Liam. Isang lihim na muling bubulabog sa tahimik nilang mundo. Sino siya, Elena? Tanong ni Liam habang pinagmamasdan ang lalaking papasok sa silid. Napalunok si Elena. Hindi niya inaasahan ang pagdating ng taong matagal na niyang iniwan sa probinsya. Marco, ang kanyang dating nobyo. Siya si Marco, ang unang lalaking minahal ko. Mahinang sagot ni Elena. Napatingin si Liam sa kanya at naguguluhan. Akala ko. Liam, hindi siya ang ama. Ikaw ang ama. Pero, Marco never knew I left pregnant back then. He just found out. Nagpakilala si Marco, halatang puno ng emosyon. Elena, bakit hindi mo sinabi sa akin? Hinanap kita. Umiwas ng tingin si Elena habang yakap ang kanyang anak. Because I was trying to start over. Pero ngayon, please, umalis ka na. Hindi nagpumilit si Marco, ngunit bago siya lumabas, kung sakaling kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Nang makaalis si Marco, tahimik lang si Liam, pero halata sa mga mata niya ang pagtitimpi. Bakit hindi mo rin agad sinabi sa akin ang lahat? Because I was afraid to lose you both. Tumango si Liam. Lumapit siya at hinalikan ang noo ni Elena. Hindi kita iiwan, kahit pa may mga lihim. Bumalik sa normal ang lahat. Inalagaan nila ang anak nila, ngunit nagsimula ng makarating sa investors abroad ang chismis mula sa personal na buhay ni Liam. Pinagdududahan ang kanyang leadership at focus. We need a clean image, sabi ng board ng kumpanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Liam. Either step down or make the scandal go away. Muli siyang humarap kay Elena. They want me to distance from you, kung ayaw kong mawala ng lahat. Tahimik si Elena, ngunit baka sa kanya ang sakit. Then do it. If it means saving what you built, I understand. No, Elena. I built it alone. I want to keep it with you. Kung mawawala ito, at least alam kong pinili kita. Naglabas ng press release si Liam. Inaamin ang relasyon nila ni Elena at ang anak nila. Hindi lahat natuwa, pero marami ring humanga sa kanyang pagiging totoo. Ngunit hindi pa rin nawala ng hamon. May isang investor na nagpasyang umatras. May mga empleyado ring lumipat ng kumpanya. Sa kabila nito, naging mas matatag si Liam. At si Elena na may nagsimula ng magnegosyo ng online pastries habang nasa bahay. Gusto ko ring may sarili akong mundo, Liam, para sa anak natin. At susuportahan kita, Elena.
Habang masaya na sana ang lahat, isang malungkot na balita ang dumating. Pumanaw ang lola ni Elena. Umuwi sila ng probinsya para sa burol. Doon, muling naalala ni Elena ang pinanggalingan niya, ang simpleng buhay, ang mga alaala. Liam, naiisip ko, baka mas gusto kong palakihin ang anak natin dito. Kung saan ka masaya, doon tayo. Nagpasya si Liam na mag-set up ng remote office sa probinsya. Bumili siya ng maliit na lupa at bahay, tahimik pero puno ng pagmamahalan. Isang hapon, habang naglalaro ang anak nila sa bakuran, nakaupo si Elena at Liam sa may pintuan ng bahay. Walang engrandeng gamit, walang high-rise, pero tahimik, buo. Naalala mo pa ba nung una tayong nagkita? Tanong ni Elena. Yes, you were so scared. I was cold, but behind that door. Doon tayo nag-umpisa. Sabay nilang sabi. Magkahawak kamay habang pinapanood ang paglubog ng araw. Alam nilang kahit anong unos ang pagmamahal na binuo nila sa likod ng pintuan ay mananatili magpakailanman. At dyan nagtatapos ang kwento ni Elena at Liam na pinamagatang sa likod ng pintuan ng isang masungit na CEO. Maaari bang paki-comment kung taga saan ka para malaman ko kung saan na umabot ang kwento ko at para na rin may shoutout kita sa next upload ko. Nagustuhan niyo ba ang kwento ni Maring Gara? Kung nagustuhan mo ay mag-subscribe at like ka naman sa ibaba. Huwag din kalimutang pindutin ang notification bell para updated ka sa mga new uploads ko. Salamat po sa pakikinig, hanggang sa susunod.